Magandang araw mga katiits, this is GMD Kumpas Likuding, magbabahagi na naman sa inyo ng isang episode na pinamagatang The Face Marker. At bago natin umpisa ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko at dito sa Facebook page ko. Okay mga katiits, simulan natin dito sa pinasa sa atin na ating kasamahan na Treasure Hunter. Okay, makikita natin dito na mayroon itong napakalaking bato. Okay, dito sa taas mga katiits, malayo pala makikita natin ang cruise line at saka may face marker dito sa baba na mayroon itong hole. So dito naman sa gilid, mayroon itong mga engraved carvings na ating makikita. So ayan, mayroon itong kanji symbol. At itong bato na ito ay napakalaki. So ayan mga katiits, ang kanyang kabuuhang hugis ng bato. So mayroon din itong tapyas sa gitna. So napakalaking tapyas at mayroon itong mahabang crack. No? So, makikita natin. At dito sa taas ay makikita rin natin dito ang pinaka-sikreto niya mga katiits. So dito banda meron tayong makikitang Aegis na C. So ayan mga katiits, nasa ibabaw lang ito. At dito naman ay meron itong engraved markings na nagpapahiwatig ng east-side direction. So maaaring nasa east-side direction itong engraved na code na ito. At dito naman ay meron pa rin mga nakaukit na engraved lines. So ayan mga katiits, ang kanyang kabuuhang hugis ng bato na makikita natin na may mga markings at mga engraved hole. Dito sa portion na ito ay may makikita tayong face marker. So napakalaking face marker ito. At ito ay napakakinis at ito ay boundary o girder. Maaaring ito isang lock walling dito sa bandang ito. At dito sa taas makikita natin ang pinakasikreto na napakalalim na pagka-engrave. Ito ay may kanji stroke. So ito ay napakalalim mga katiits. Dito banda ay ito yung pinaka-top, pinaka-ibabaw ng bato. So makikita natin dito na meron itong dalawang engrave line na pinagdugtong. So meron itong isa pang sikretong engraved line sa baba. So yan mga kids, makikita natin dito sa baba na meron itong pa-X line o pa-cross line. At itong isang engraved line na ito ay diretso na ito sa baba. So yan ang makikita natin dito sa ibabaw mga katiits. So napakaganda at napakadetalyado ang kanyang given markings sa ibabaw. So yan, napakaganda mga katiits. Diretso pa ito sa kabilang side. So yan, makikita natin dito na may mga hole ito na cutted hole. At may mga engraved na may mukha. So ganyan ang kanyang pinapakita dito sa ibabaw. Napakaganda mga katiits ang makikita natin sa napakalaking bato na ito. At makikita rin natin dito sa ibabaw na marami itong mga engraved hole. So yun, tantad itong mga engraved hole sa ibabaw mga katiits. At meron itong mahabang engraved line. So dito sa tinatayuan kuya ay ito yung tapyas, no? Napakalaking tapyas. So ngayon dito sa baba, titingnan pa natin dito ang mga katabing bato. So dito sa katabing bato na ito, meron itong engraved line markings din na makikita natin na literang Y, ka-engraved na Y. So yan ang ating makikita sa katabing bato. So dito naman sa kabilang side, makikita rin natin dito ang pinakasikretong engraved line. So ang direksyon ng engraved line na ito ay papunta doon sa may malaking bato. Check natin dito madam sir, itapat natin ang kompas o i-orient natin dito ang kompas papunta doon sa may malaking bato kung ano ang kanyang northing direction. So dito naman sa kabilang side, meron pa itong isa pang bato na makikita natin. At meron itong sikreto nakalagay dito. So dito sa side na ito, makikita natin ang kanyang engraved. Dito ay may nakalagay na foot marker engraved. So ayan mga katiits. Ito ay nagpapahiwatig ng traveling direction papunta doon sa spot o coordinate marker. Kailangan natin na itapat dito ang ating kompas at i-orient natin kung saan ang kanyang direction papunta. So balik tayo doon sa kabilang side, doon sa may malaking bato. Okay, dito sa malaking bato na ito mga katiits, meron tayong makikita dito isang line at isang hole sa ibabaw.
na may cottage sa baba. Maaaring ang direksyon ng spot na ito ay pupunta sa likod. So ayan mga ka-TH, no? So napakalaking bato ito. At dito sa kabilang side ay makikita natin ang kanyang face marker. So maaaring nandito ang kanyang spot. Okay, dito sa portion na ito mga ka-TH, dito sa harap, maaaring dito ang kanyang pinaka-spot. Check natin mga 3 feet galing sa may malaking bato at check natin kung meron itong mga nakalatag na mga maliliit na marker na nagpapahiwatig ng isang center spot. At para ma-confirm natin na ito ay legit marker, check natin kung may encounter tayong heart symbol, bilog na bato, square, triangle. Sa codes and sign symbol, yan ang pinaka-primary marker natin na ma-encounter, ang heart symbol, square, at mga pulang bato. Alright mga ka-TH, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood and good luck po sa ating mga project. Thank you guys and God bless.